Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is the Redmi 13C. Salang na po tayo, diretso na agad sa detalyadong review. So, worth it ba ito? Or at least man lang solid kaya ito sa price tag niya? Kung interesado ka, let's start! So, unang-una price tag muna tayo. Si Redmi 13C is, eto dito mismo si Xiaomi tayo tumingin para legit. Kapag ang binili nyo ay 4GB, 128GB, price po niya is 5,000 pesos. Since this variant is 6128, ang price nito is 6,300 pesos. And yung pinakamataas niya, 8GB, 256GB, 7,300 pesos. Yun po yung price tag niya. So, ang tanong, worth it ba ito si Redmi 13C? So, unang-una, dun muna tayo sa expectations na pwede nyo iset. Dito tayo sa specs. Ang specs po niya, this is currently running on Android 13, Android 13 MIUI 14, okay? Ang chipset po nito is MediaTek Helio G85, that's 12 nanometers, so may kalumaan at medyo pro na to sa, alam mo na, konting gapang, pero papakita ko na rin sa inyo yung actual na test at saka gameplay. Mali G52MC2, again 6GB, 128GB na storage po ito. eMMC lang po ang ginagamit dito. eMMC storage 5.1. The rest ng specs, basahin nyo, pause nyo muna tong video para may time kayo magbasa kung gusto, kung interesado pa kayo rito. Ngayon, kung interesado naman kayo na tumuloy na tayo sa totoong review, eto na po. So, unang-una, build and design muna tayo. Actually, medyo ano na siya, common na siya na design para sa lahat ng Xiaomi. Poco, Xiaomi, Redmi, ganito na halos ang parang signature nila, no? Hindi naman actually pangit. Actually, gagandahan nga ako. Tsaka, yung texture niya is may pagka-matte na semi-glossy and slightly fingerprint magnet. Yan, nakikita nyo yung mga fingerprint kayo, yung smudge na yan. Kasi naglaro tayo. Kakatapos ko lang maglaro ulit kasi medyo na ginanahan ako maglaro lang saglit. So, dito yung pinaka-logo niya, Redmi. Yun. Then, the camera, yan. Wala po siyang bump. So, diretso na agad yung camera mismo ang pinaka-bump. Mukha lang siyang tatlong camera pero ang totoo, 50 megapixel lang po yan. 50 megapixel na main camera, wide f1.8 aperture. Kasi yung dalawa is, 2 megapixel, 0.8 megapixel. 0.8 ha. Basically, useless po yung mga yon. Hindi naman talaga natin nagagamit yon. Yung totoong nagagamit yan yung 50 megapixel lang. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung kaya niyang, yung quality na kaya niyang ibigay sa atin na mga buyers. Sa taas, nandito po is yung headphone jack. Yes, may headphone jack pa tayo. Kaliwa is nandito po yung kanyang SIM tray slot. Ito po ay with dedicated micro SD card slot and 2 SIM card. Supported po nito ang dito SIM card. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung mobile data test tsaka konting wifi test. Tinanggal ko na kasi ngayon pero may mga test na tayo itong mga nakaraang araw na nag-stay siya sa atin. And then sa baba is nandito po ang main microphone, isa lang naman actually microphone niya, the USB Type-C 2.0. I believe with OTG support pero papakita ko na rin sa inyo. And yes, meron. So, nadidetect po niya ang OTG natin. So, i-check muna natin yan. Now, for the display, this is 6.74 inch. Malaki po yung screen niya actually. So, good for entertainment. Mga kids nyo, mga matatanda. Yung mga mahilig naman manood ng YouTube tsaka Netflix, mga movies sa kanilang mga smartphone. Goods na po ito actually. Kasi, yan, makikita nyo naman sa screen, maganda naman ang ano niya. Decent naman yung kulay niyan. Hindi naman masasabing pangit yan. Maganda actually for the price tag. Tapos ganito kalaki yung screen. Pwede na makakapanood na kayo. And of course, meron dyan mag-iinarte na teardrop notch. Again, hindi po pangit yan. Patingin siguro sa inyo lang. Kasi sinabihan kayo ng society na pangit na daw yan. Pero sa technically, hindi naman pangit yan. Mas maganda pa nga yan sa punch-hole na nasa gitna pa ng screen. Ito at least nasa dun sa dulo. Epekto ng social media. Dahil yun ang sinabi nila, tingin nyo tuloy pangit na talaga. Hindi naman para sa akin. Pero sabagay, subjective naman yun. Kayo bahala. Dito naman sa baba, meron po tayong medyo konti lang na makapal na bezel which is expected na yan sa kanyang price tag. Actually, kahit paano masasabi ko maganda rin naman yung kanyang display. Tingnan nyo na lang yung kanyang, yan, makikita nyo sa screen. Alright? As for the DRM, eto malupit. Supported po niya Widevine Level 1. So, pwede po siya hanggang at least 720p since 720p po ang kanyang screen resolution. Yes, 720p nga po pala ito kung hindi ko nabanggit. So, 720p, pwede po swak po si Netflix sa 720p HD video streaming, okay? As for multi-touch, medyo tricky siya actually, parang hindi siya consistent kung 3 o 5, minsan 3 lang, minsan 5, hindi siya minsan mahataw ng 5 so medyo naalangan ako sa kanya kung anong problem sa
I don't know kung issue ba to ng unit na to. Pero dalawa kasi ang unit na to na binili ng kapatid ko. So, pareho daw na talagang same issue eh. So, I guess hindi yun tsamba na isang unit lang. Baka problem yun sa display quality. I'm not really sure. But, yun yung nakikita natin. At least dun sa touch na part yung multi-touch niya na part. Touch sampling rate naman, ang alam ko kaya niya hanggang 125 yun. Highest niya is 125 Hz. Yun, 125 Hz touch sampling rate. Actually, okay naman siya kung dalawang daliri lang. But, pag multi-daliri kayo, I'm not really sure dun sa reliability niya. Kung maraming daliri ang ginagamit nyo during gameplay. Ako kasi dalawang daliri lang. So, wala sa akin issue yung ganong touch sampling rate. Plus, yung pinakita ko sa inyo na multi-touch issue. By the way, hindi ko yata nabanggit na ito ay humahato ng 90 Hz screen refresh rate. So, syempre, in-stock natin yan sa 90 Hz screen refresh rate all the time. Pero syempre, kahit na ilagay natin all the time 90 Hz yan, bababa yan ng 60 Hz screen refresh rate for some reason. And even sa game, may magsasabi na naman dyan na naka-automatic. Ganun po talaga, pag hindi kaya ng chipset ang 90 Hz, talaga mag-i-stay siya sa 60 Hz even kahit na naka-fix tayo sa 90 Hz. Dun sa review kasi sa S23, pinipilit nila na naka-automatic. Hindi po, ganun po talaga. Kapag hindi kaya ng unit ng chipset, bababa at bababa siya kahit na naka-fix tayo sa 90 Hz. Ay, papakita ko mamaya sa inyo sa game kung bakit ko sinasabi to. As for the speaker, single speaker lang po ito, and syempre kapag natakpan na, medyo nagmamaffle, especially kapag nagigaming kayo na naka horizontal or naka landscape mode. Expect nyo yun na gano'n mangyayari. Pero as for the quality naman, full volume natin. Actually, nahihinaan ako sa kanya ng konti. Overall, usable naman siya for maliliit na rooms. Pero pag lumabas na kayo ng kalye, na may sasakyan sa gilid, nasa tabing kalsada kayo, medyo hirap na kayo maintindihan yung kung nanonood kayo ng YouTube or something. Alanganin na po. So, pang maliit na room lang siya. Okay? Usable, yun lang masasabi ko. Hindi ako impressed sa kanya or something na medyo nagugustuhan ko yung kanyang audio. Medyo naninipisan na nga ako sa kanya, parang hindi rin ganun kalakas. Compared sa ibang mga na-test ko na, at least sila Itel 70, mas maganda pa nga yata, tsaka sila Smart 8, Infinix Smart 8, nasa 3,000 category lang yun. 3.5 lang yata yung mga yun, mga binanggit ko. But this one kasi, especially the 6GB, 128GB na variant na to, na nasa 6,300 ito eh. So, yeah, medyo dismayado ako sa kanya pagdating sa speaker quality. Hindi ako nagkakamali, meron ako ni-review nung nakaraang araw lang na dual speaker, nasa 3,000 to 4,000 pesos lang yung price tag, di ba? Ano kayong ginagawa ni Redmi rito? Bakit ganito? Ngayon, sa connectivity, syempre Helio G85 ito, expect natin na ito ay 4G LTE lang with VoLTE support. Meron VoLTE and then meron din VoWiFi actually. Make calls using Wi-Fi. VoLTE, Wi-Fi, so supported po nito ang dito SIM card. Supported din niya actually, yung kinaganda rin dito, supported niya ang Wi-Fi 5 GHz, of course, dapat lang kasi common na ngayon even sa 3,000 pesos ang 5 GHz Wi-Fi na connectivity. So, supported po niya and stable naman siya pagdating doon. As for the speed test ng 5G Wi-Fi ko, actually, very decent po yung kanya connectivity compared doon sa Vivo V29e. Yuckiness. This one, mas okay ng konti. Sa mobile data naman, mobile data. So, yun. Again, mahina po rito. Usually, nakakuha ko lang dito na signal na 10 to 20 Mbps dito sa, especially dito sa studio. Sa likod kasi yung pinaka-pwesto ko ng village. So, alanganin. So, yan ang makukuha niya actually. Again, dapat ang average 10 to 20 Mbps, but this one, 5 Mbps. 3 yung download, 5 Mbps. Pero, basically, that's usable naman para sa akin. Kasi, compared dun sa ibang mga na talagang 2 Mbps lang. Minsan, nagzi-0 pa nga, 0.5 Mbps lang. So, mas okay na to ng konti kahit paano. As for the GPS, naglalaro po tayo ng 3 to 4 meters accuracy. Yan! Bumababa pa nga ng 2. Minsan nga bumababa pa siya ng 1, pero usually 2 to around 3. Better than average kasi ang average natin is 5 to 10 meters. So, better siya than average. Hindi nga lang ganun ka, siyempre, iba pa rin pag 1 meter na accuracy. But okay na yan actually para sa mga tropa natin riders. Kung ito lang naman ang hanap nyo, okay? Yun, nag-1 pa siya. Kita nyo? As for the Bluetooth, actually supported dito ang Bluetooth 5.3. So, dun, medyo okay sa akin. Ang ganda. Gusto ko naman na uti naman. Meron siyang Bluetooth 5.3 and swak na swak po yun para sa mga mahilig sa TWS. At maganda yung pasok ng data. So, Bluetooth 5.3, approve na approve sa akin yung part na yun. Dito kay Redmi 13C. Ngayon, lipat naman tayo sa
camera. Again, this has 50 megapixel main camera. The rest is 2 megapixel tsaka 0.8 megapixel. So 50 megapixel focus tayo. Ito po yung kanya mga napoproduce na mga images. So basically okay naman, pero makikita nyo kapag ka nag-zoom in tayo is medyo nakita natin artificial yung sharpening niya, tsaka medyo yung processing niya medyo doon mo mahalata talaga. Pero syempre kung ito ang gamit mo na smartphone, ito ang binili mo, hindi laki ang posibilidad na hindi ka maselan talaga sa camera. So very usable kung usable lang naman ang gusto mo makita, and kung for social media, okay na po ito actually. Sa front camera naman, 8 megapixel lang po yung kanyang pinaka front camera, and same issue sa akin actually, medyo aggressive sa beautification. Bakit kaya kung ano pa yung mga budget smartphone yung pa yung aggressive sa beautification? I'm sure kayang-kaya naman ng mga budget smartphone na wala ng beautification. Mas maganda pa nga na walang beautification, di ba? Or option na lang sana siya kapag nagsuswipe tayo dito sa camera, di ba? But nilalagay kasi nila even with the default camera. So medyo na-turn off lang ako sa mga ganun na strategy ng mga smartphone companies. But andyan na yan, so baka nga yun ang hinahanap ng iba mga tao, yung may beautification. As for the video, supported po niya hanggang 1080p at 30 fps lang, both front and back. Kahit magluwi pa tayo dito sa front, 30 lang talaga yung kaya niya fps. So both, again, 30 fps, 1080p video recording. Ito naman po ang quality ng kanyang video recording. So, ito po yung front cam niya, 30 fps, 1080p lang po ito. Kamusta naman yung kanyang stabilization tsaka mic? Yung pinaka malayo maabot ang kamay ko. Okay ba? So, para sa akin, lahat naman okay na. Usable naman yan para sa kanyang price. Hindi naman siya potato cam. Swak na. Hindi na kayo lugi dyan. Pwede na. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, hindi ito camera phone, or at least pwede nating ihanay sa talagang magaganda ang camera para sa kanyang price tag. Usable lang yung kanyang napoproduce na mga videos and pictures. As for the battery po nito is 5,000 mAh, 18 watts fast charging. Not bad, diba? Wala po itong bypass charging. Baka naghanap kayo, wala po siyang bypass charging. PCMark scores, actually, average lang mostly yung kanyang result, okay? So, sa test natin, papakita ko na lang din sa inyo. So, sa full brightness, yan, full brightness and full volume with mobile data at Wi-Fi, 7 hours, 9 minutes. So, average lang siya, pasok sa average. And sa half brightness, half volume, 12 hours, 40 minutes, average din siya. Pwede na. So, at least sa maghapon, plus konti siguro sa the next day, pwede. Kung light user kayo, pero kung medyo heavy user kayo, sakto na siguro to para sa maghapon na gamit. Okay? Sa charging naman, yung 18 watts niya, kaya po i-full charge ito from 15% to 100% in 1 hour and 15 minutes. So, pwede na kahit pa paano. Manood na lang kayo ng 2 episode ng mga favorite nyong anime or series. Pwede na yun. Pasok na. May iraraos nyo na yung 1 hour and 15 minutes na yun. Ngayon, lipat na tayo sa performance. AnTuTu score. AnTuTu score po niya is 250,346. Ang kanyang GPU actually is 42,000 lang at saka 67,000 yung kanyang CPU. So medyo, although hindi nagkakalayo, lumagpas naman sa 50% ito si GPU sa kanyang CPU, pero overall that's mababa pa rin. Ang nagdala halos is itong dalawa, yung memory at saka yung UX. So basically itong dalawang to mahina overall. Kasi G85 and 12 nanometer hindi na rin talaga siya ganun talaga ka-effective sa taon na to. Pero since nasa budget category naman tayo, I guess sasabihin na iba acceptable naman yan. But you know, sa pinapakita ng Unisoc, I think was better pa nga yata yung Unisoc with lower clock speed eh.
maganda yung optimization na ginagawa ng Unisoc, at least nakikita ko. So, at least sa mga reviews ko, hindi ko naman maipagkakaila yung reviews. Andun yung ebidensya. So, yun yung nakikita ko, mas better lately ang mga Unisoc. Except sa kay Helio G99, mas maganda pa rin talaga si Helio G99. Overall, kasi matagal na siya, medyo may pagkaluma na yung G99. Maganda na optimization niya. But the G85, G80, G88, alanganin na talaga sa, lalo ngayon, 2024, di ba? As for the CPU throttling test, 60 minutes. Okay, 60 minutes po yan. Hindi 15 na, 16. That's 85% stability with 134,000 maximum gips. So, decent na kahit paano, pero syempre, that's below 150,000 na gips. So, hindi talaga siya, hindi na siya recommended for gaming. Pero, don't worry, makakapaglaro pa rin naman kayo rito sa 134,000 gips na yan. Okay? And stability, pwede na. At hindi siya nagtatrattle talaga masyado. Pero, yung actual na test, ito ang translation naman ng graphics niyan. Sa 3D Mark, my device, ito may results. 192 lang po yung kanyang loop score. Yeah, mababa, but the stability okay naman sa 98%. Tapos nag-max out siya sa 37 degrees Celsius. Pero 1 FPS to 1 FPS lang. So, ang baba po ng FPS niya when it comes to 3D rendering. Sobrang hina po noon. So, translation naman sa game. Ito ang itsura niyan. Ito ang performance na kaya niya ibigay. Sa Call of Duty Mobile, nag-run po siya ng low graphics lang. Low graphics lang. By default to, sinundan natin yung default kasi yun yung recommended na ng games. Sabihin, yun lang talaga ang best siguro na kaya niyang i-portray. But, syempre, i-max out natin kahit hindi na lang yung graphics, yung mismong FPS. So, ito minax out natin sa high FPS yung Call of Duty Mobile. Nag-average lang siya ng 58 to 60 FPS. Not bad actually. Tapos 41 degrees Celsius agad in 30 minutes gameplay. So, not bad. Okay? At least nagpapakatotoo dito yung developer ng CODM na nilagay lang talaga siya sa high FPS at saka low graphic. Ngayon, sa mga nagtatanong, may gyroscope? Wala po. Hindi po gumagana yung gyroscope. Papakita ko sa inyo sa screen. So, walang gyroscope ito. Sa gumagamit ng gyroscope sa Call of Duty Mobile, iwasan nyo na lang siguro to. Sa Mobile Legends naman, nagra-run ito ng high FPS. Pwede siya sa high FPS max. Naka-default po yan and medium graphics by default. Pero, pwede nyo siyang iakyat ng ultra graphics. Kapag inakyat nyo siya sa ultra graphics, naglalaro siya ng 40 to 55 FPS. Doon siya na umiikot. And actually, after 1 minute pa lang naglalaro, from 37, makyat agad siya ng 40 degrees Celsius. Ang bilis makyat. Pero in fairness naman, nagstay siya sa 41 degrees Celsius hanggang 30 minutes. So, 41 degrees Celsius na yung pinaka typical niya na temperature. Basta wag nyo laging i-ultra siguro para mas safe. Yun. Hindi porke kasi available yung ultra, yun talaga dapat ang settings. Minsan kasi, ginagamit lang yan ng mga developer para ma-excite, ma-hype. But, hindi talaga G85 is for ultra. Pero pwede. Makakalaro pa rin naman kayo, don't worry. PUBG Mobile runs at HD and high FPS lang. Okay? So, stable po siya sa 30 FPS lang. 41 degrees Celsius in 30 minutes. So, yun yung typical naglalaro. Hindi naman ako naglalaro kasi na matagal eh. Especially Mobile Legends. Hindi naman ako naglalaro talaga ng Mobile Legends. Ino-open ko lang yan para sa inyo eh. Hindi ko talaga siya magustuhan yung Mobile Legends na yan. Sa Farlight po, nagra-run po siya ng minimal graphics. Yan, kita nyo, minimal graphics lang talaga siya. Napapakatotoo dito sa developer. Minimal graphics lang siya, medium FPS at low resolution. Pero syempre, para sa test na to, ginamit natin yung extreme FPS for better experience. Kaso, kahit naka-extreme, supposedly, di ba dapat, at yung typical na nangyayari kapag in-extreme natin, naglalaro siya ng 90, or at least kahit bumagsak ng 60 pabalik, pero anak-anak, siya ng 70, 80, 90. This one, hindi niya talaga kayang umakyat more than 60. Okay, so hirap na hirap siya. So, di niya sasabi sa inyo, kahit naka-fix tayo sa 90, bumababa talaga siya sa 60. And sa Farlight, 60 lang siya the whole time. Hindi niya kayang umakyat. 50 to 60 pa, bumababa pa nga siya ng 50 FPS. So, yun. Pero at least, in fairness naman sa kanyang temperature, 40 to 41 degrees Celsius yung nilalaro niya doon. So, Farlight, even with extreme FPS, 50 to 60 FPS lang yung average niya. Minsan bumaba pa ng 40, malas ka. And 40-41 degrees Celsius temperature. So, as experience goes naman sa kanyang UI, etc. May mga times na yun, papakita ko sa inyo. May mga times na basic apps lang, like Google Chrome, YouTube, even na camera, ang bagal ng loading times. Yan, kita nyo dyan. Nababagalan ako sa kanya. And minsan, hindi ko lang makuha pa sa camera, pero minsan nag-i-stop talaga siya ng 3 seconds. Mag-i-stop siya like pag open mo nito. Mag-i-stop siya ng magpa-play. Hindi buffering nga kasi nakita mo na
nag-i-stack talaga siya for some reason. Hindi maganda ang optimization dito ni Redmi dito sa phone na to. Yan sabi ko sa inyo sa experience ko at saka sa experience ng kapatid ko kasi ginagamit ito ng kapatid ko as second phone. First week pa lang, ang dami na niya kinaiinisan na sobra daw na buggy, so on and so forth, na malag, nagde-drop, nagki-freeze at times. Dalawang Redmi 13C ang binili po nila ha, kasi para daw partner. Same experience. Dalawang unit po yun. So, yeah. As far as daily experience goes, kung di kayo maselan, okay na siguro to. Pero again, kung naghahanap kayo ng mas smooth all the time, less cost ng stress, I don't think ma-enjoy nyo si Redmi 13C. Yung feedback na yun, galing mismo sa totoong gumagamit everyday. May git na 1 week sa kanya kasi to. Alright? Tapos siniram ko nga kasi nga, nakikurious din ako. And then may mga nag-suggest din sa comment section na itry ko nga. Ito nga, tinetest ko siya for a few days ago. Yun. Nakita ko nga, hindi nga siya totally reliable pagdating sa experience. I don't think na pwede nating sisihin totally dito si G85. Tingin ko yung mismong software optimization din ang dapat sisihin dito kay Redmi. Parang pinilit lang nila dito yung 90Hz screen refresh rate for some reason. I don't know. In terms of bloatware, pinagtatanggal ko rin. So hindi nyo na makikita rito kasi nga ginagamit ito ng kapatid ko. So sabi niya i-optimize ko na rin bago ko ibalik sa kanya. In-optimize ko na rin. So pansin nyo wala na halos bloatware dito. Yung mga nakikita nyo na lang naka-install dyan mostly kanya yan at saka yung mga ginamit ko for testing. So verdict. For the price tag niya, ito, especially ito, 6GB, 128GB na 6,300. Nakita nyo diba kanina sa intro? Official Xiaomi store po yun. Parang hindi siya sulit. Parang gusto ko pa yung mga galing sa itel at saka sa Infinix. Parang mas gusto ko pa yung na-experience ko doon. At mas mababa pa ng price tag. Alright? So, Redmi 13C, while budget ito, may mas maganda pa sa kanya para sa akin. 6,000 to, diba? Parang mas gugustuhin ko pa nga si Itel P55 Although, pros overheating sa Itel P55. Pero at least meron ka itong 5G. And hindi ganito ka-garalgal pagdating sa user experience. Yung daily user experience, hindi ganito ka-garalgal. So, nasa same price tag niya yata, 6,000 pesos din yun. Mas okay pa si Smart 8, actually. So, yun. Hindi po ako sponsored nila Infinix, hindi po ako sponsored ni Transsion. Alam niyo naman na binabash ko talaga. Nung nakaraan niya, binash ko si Itel A70 at saka sinabi ko talaga yung mga mali. So, alam niyo na siguro dito ang ang sinasabi ko. Real talk po yun. And real experience at saka real test po yung pinakita ko sa inyo. Para sa akin, hindi ko siya kayang i-recommend sa inyo ng maluwag sa dibdib. Pwede ko siya i-recommend siguro kung hinahanap niyo yung pwede naman siya sa GPS. At saka malaki screen, 6.74 inch. Ang laki ng screen. So, ang ganda panooran. Battery average, pwede na, pasok na eh. So, not bad. To mention na may Widevine Security Level 1 ito. So, pwede sa Netflix ng 720p. Aside from that, wala na ako masyado nakikita ang reason para i-recommend ko to. So, yun. Again, Redmi 13C. Pasensya na kung medyo real talk. I'm sure may magagalit na naman dyan. Lagi may nagagalit kasi sa akin kasi yun ang nabili nila and hindi nila matanggap for some reason or fan sila ng brand. Okay lang yan, bahala kayo magalit kayo. Pero yun nga, nagpapakatotoo tayo rito. Hindi naman ginagawa yung result. Yun talaga yung result. Wala tayong magagawa. Sinasabi ko sa inyo yung translation yun sa actual na usage. Okay? So hanggang doon lang. Hindi ko na kayo kumbinsi siguro na mag-subscribe, like, and share. I'm sure magagalit lang naman kayo sa akin. So bahala kayo kung gusto nyo, feeling nyo worth it ako na subscribe na lang, like or share. Kung hindi, mayroon dislike dyan, gamitin nyo rin, okay lang din. Walang problema sa akin. This is Cotman. Again, I'll talk to you again soon. Happy New Year na lang sa inyo lahat.